Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lynch Muscut and welcome back again here on our channel. So guys, before we start to read the part 4 of Harrison, let's make a very quick shout out po muna doon sa mga taong nag-comment po sa part 3 po ng istorya natin. So let's start to Miss Perla Bates, Val Luces, Johnny Lagartera, Orlando Tuazon, Shaina Anatang, Beer for Love, Joe Mac, Mikael Crizaga, Nenita Pizarra, Danilo Macapagal, Tessie Moreno, Antonio Jr. Alayon, Rick Ferrer, Rick Luna, Edwin Oseo, Joe Adaro, Miles Away, Ruben Atienza, Reynaldo Osonco, Eufemia Matibag, Ivan Malyari, Mikael Inabiohan, Aldi Odison, Mira Ferropal, and Judy Luenco. So before we start to read the part 4 of Harrison, don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell para naman always update ka sa mga nangyayari sa channel natin and every time na may bago po tayong upload. And of course, don't forget also click the thumbs up button or the like button. So maraming salamat din po sa mga taong hindi po mag-skip ng mga ads na lalabas po dito sa video natin. So now guys, maraming salamat po, and now let's start to read the part 4 of Harrison. Harrison Part 4. Cody's POV. Hello? Sabi nito sa kausap niya. Nagpatuloy naman ako sa pagkain habang may kausap nga siya sa cellphone niya. Hindi pa naman nasa restaurant ako ngayon. Pero malapit na ako sa bahay. Bakit? Sabi ulit niya sa kausap niya. Emergency? As in right now? Muling sabi niya sa kausap niya. Okay, sige. Sabi niya sabay binaba niya ang cellphone niya. Cody, I have emergency appointment tonight. Paano ba to? Sabi niya sabay kamot sa ulo niya na para bang hindi alam ang gagawin at uunahin niya. Okay lang naman po ako dito kuya. Pwede niyo po akong iwanan dito, sabi ko kay Kuya Calvin. Ay hindi. Sige, ganito na lang. Okay lang ba kung ipapatake out na lang natin ang lahat ng in-order nating pagkain? Tapos, ihahatid muna kita sa bahay at doon mo na lang ipagpatuloy ang pagkain mo. Don't worry, babalik din naman agad ako. May kailangan lang akong tapusin talaga, sabi niya sa akin. Oo naman po, sagot ko sa kanya. Salamat naman at naiintindihan mo ako. Sabi niya, sabay tinawag ang waiter upang ipabalot na ang naudlot naming dinner ni Kuya Calvin. Matapos naman namin makuha ang mga pagkain na pinatake out, ay mabilis nga kaming bumalik sa loob ng sasakyan niya. Nang makasakay kami sa loob, ay mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan. Sorry ha, ganito kasi talaga ang nature ng trabaho ko. Minsan, nagpapatawag ng bigla ang meeting kahit nakauwi na kami lahat. Naudlot tuloy ang pagkain mo, sabi ni Kuya Calvin sa hindi mapalagay na itsura.
Masyado naman po kayong nag-aalala sa akin. Okay lang po ako. Salamat din po at hindi niyo po ako iniwanan kanina. Sabi ko. Tulad ng sabi ko sa'yo, tutulungan kita. Sabi niya. Matapos ang pag-uusap namin, ay pinili kong manahimik na lang. Hindi naman tumitigil ang malakas na pag-ulan ng mga sandaling yun. Makalipas ang ilan pang minuto, ay tumigil ang minamanehong sasakyan ni Kuya Calvin sa isang bahay na may 2 palapag at may malawak na hardin. Nang ipasok niya sa gate, ang sasakyan niya ay tinapat niya ito sa harap ng pintuan. "Come on, Cody," sabi niya, sabay nauna siyang bumaba mula sa loob ng sasakyan. Mabilis naman akong sumunod sa kanya. Binuksan niya ang malaking pintuan na sa tansya ko ay iyon ang main door ng bahay nila. Nang makapasok kami ay agad niyang binaba ang hawak niyang 2 kong bag. Agad naman siyang dumiretso sa kusina. Pagbalik niya ay may dala siyang mga plato, kutsara, tinidor at mangkok. Ikaw na ang bahala magsalin ng mga pinatake out natin kanina ha. May emergency appointment lang talaga ako. But don't worry, uuwi din naman agad ako, sabi niya na may halong pag-aalala. Tanging tangulang naman ang naisagot ko kay Kuya Calvin. Halatang halata na nagmamadali siya ng mga sandaling yun. Sige na, maiwan na muna kita ha. Paalam nito, sabay mabilis na kumaripas pabalik sa sasakyan niya. Sa totoo lang ay nagtataka naman ako ng mga sandaling yun. Sa maikling oras na pagkakakilala pa lang namin ay iniwan niya agad ako sa bahay nila. At hindi niya ako iiwan kung wala siyang tiwala sa akin. Hinayaan ko naman na nakabukas ang malaking pintuan. Pero dahil nawalan ako ng gana kumain, ay ginala ko na lang ang paningin ko sa mga naglalakihang palamuti ng modernong bahay. May malawak itong hagdanan, ang mga painting na nakadisenyo sa sala ay sa unang tingin pa lang ay mahahalata mo na agad na hindi ito basta-bastang painting lang. Ang mga palamuti ay mukhang mamahalin. Malaki din naman ang bahay namin at may mga palamuti din naman. Pero malaki ang pagkakaiba ng bahay na ito sa bahay namin. Sa ikalawang palapag ng bahay nila ay may terrace na ang harang ay gawa sa mga fiberglass. May naglalakihang chandelier na nakasabit sa gitna ng sala sa unang palapag. May malaking flat screen TV na sa tingin ko ay nasa 60 inches. Ang pintura naman ay bagong-bago pa. Moderno din ang design ng mga tiles. Parang bago pa ang bahay at aaminin kong masyado itong malaki kung talagang
Si Kuya Calvin lang ang talagang nakatira dito. Maya-maya pa ay binalik ko ang atensyon ko sa mga bit-bit kong bag. Binuksan ko ang isang bag na dala ko at inilabas ko mula doon ang daladala kong laptop na hinulog ni Tita Agatha mula sa second floor ng bahay namin. Nang buksan ko ito ay basag-basag na at hindi na talaga pwedeng magamit. Napatitig na lang ako ng tahimik sa laptop ko. Habang nakaupo ako sa sopa sa sala, ay naisipan kong ipagpatuloy na lang ang naudlot na pagkain namin kanina ni Kuya Calvin. Nilagay ko sa plato ang mga pagkain na pina-take out kanina. Habang kumakain ako ay kinagulat ko ang isang malaking boses ng lalaki sa bandang pintuan. At sino ka? Nakaarkong kilay na tanong sa akin ng lalaki. Saglit naman akong napatitig sa lalaki. Maputi, matangkad at aaminin kong may tsura ang lalaking yon. Nakasuot ito ng jacket na itim at may dalang malaking bag. Hindi kaya ito yung sinasabi ni Kuya Calvin na pinsan niya? Bulong na tanong ko sa isip ko. Answer me. Mahina pero halatang masungit na tanong ng lalaki sa akin. Doon pa lang ako napatayo sa pagkakaupo ko sa sofa. Magandang gab, sabi ko na agad pinutol ng lalaki. Walang maganda sa gabing ito. Just answer my question. Muli nitong sabi sa akin. Nakaramdam naman ako ng kaba. Ako po si Cody, maikli kong sagot. And then, dugtong naman na tanong niya. Kaibigan po ni Kuya Calvin. Dugtong na sagot ko naman. Kaibigan? As in friend? Tanong ulit dito sa akin habang nakasipangot pa rin. Tumango naman ako para sabihing oo. Sa pagkakaalam ko ay walang kaibigan si Calvin na katulad mo. At nasaan si Calvin? Sabi at tanong nito sa akin. Hinatid niya lang po ako dito kanina kasi daw po may emergency appointment daw po siya. Magalang kong sagot. Kapansin-pansin ang pagtingin nito sa akin mula ulo hanggang paa. Saglit na katahimikan ang dumaan sa pagitan naming dalawa. Maya-maya pa ay muli itong nagsalita. Bag mo ba lahat yan? Tanong niya habang tinuturo niya ang 3 bag na dala ko. Opo, sagot ko habang tumatango. Bakit parang ang dami mo yatang dala na bag? Don't tell me na dito ka mag-stay. Kunot noon niyang tanong sa akin. Sabi po kasi ni Kuya Calvin, ipapaalam niya daw po ako sa inyo. Sabi ko sa mahinang tono. Kumilos naman ang lalaki. Lumapit siya sa akin habang hinuhubad niya ang jacket niya. Napaatras naman ako ng kaunti. Nang makalapit sa akin ang lalaki, ay tumayo siya sa bandang likuran ko at saka nagsalita. Hindi ito tirahan,
ng mga taong naglalayas sa bahay nila. Hindi ito bantay bata. Mga kabataan nga naman ngayon, ang lakas ng loob niyong maglayas. Wala din naman pala kayong pupuntahan. Sabi nito sa akin habang nakatayo pa rin sa bandang likuran ko. Hindi naman ako nakasagot at yumuko na lang. Maya-maya pa ay lumapit siya sa laptop kong basag na kasalukuyang nakapatong sa sofa. Saang bahay galing ito? Baka hinahanap na ng owner ng laptop ang bagay na yan. Sabi niya sa akin. Sa akin po ang laptop na yan. Naiinis man, pero magalang ko pa rin sagot. Okay, pero katulad ng sabi ko, hindi ito ang bahay para sa mga batang naglalayas na katulad mo. Sabi ulit niya. Hindi po sabi ko na agad niyang pinutol. Leave. Mahina nitong sabi sa akin. Napatingin naman ako sa lalaki. Huwag mo akong tingnan, boy. I said, leave. Mabigat nitong sabi sa akin. Agad ko namang niligpit ang mga iilan kong gamit na nakakalat. Mabilis akong lumabas sa malaking pintuan. Walang lingon akong humakbang palabas ng gate. Buti na lang ay humihina na ang ulan. Nang makalabas ako sa gate ng bahay na yun, ay agad akong lumakad sa kawalan habang nag-iisip kung sino ang pwede kong hingian ng tulong. Sa paglalakad ko ay dinukot ko ang cellphone ko sa bulsa ko. Maya-maya pa ay lakas loob akong tumawag sa isa ko sa mga kaklase kong medyo malapit ang loob ko. Walang iba kundi si Blue. Isa rin lang ay agad naman niyang sinagot ang cellphone niya. Hello? Sabi ko. Uy Cody, napatawag ka? Tanong sa akin ni Blue. Blue, pwede ba akong humingi ng tulong or favor? Agad na tanong ko kay Blue. Binibilisan ko na ang pagtawag ko kay Blue dahil 3% na lang ang charge ng phone battery ko. What favor? Agad na sagot naman sa akin ni Blue. Umalis kasi ako sa bahay. Pwede bang makituloy muna ako sa inyo ng saglit? Lakas loob kong sabi kay Blue. What? Cody? Is that you? Ever since hindi ko naisip na gagawin mo yan. Gulat na sabi sa akin ni Blue. Mahabang istorya. Mamaya ko na lang ipapaliwanag sa'yo. Sabi ko kay Blue. You better explain it now. Sabi sa akin ni Blue. 3% na lang ang phone ko. Sasabihin ko naman sa'yo mamaya. Sa ngayon, I need your help talaga. Sabi ko kay Blue. Okay. Nasaan ka ba ngayon? Tanong sa akin ni Blue. Hindi ko alam kung saan bang lugar ito eh. Iling ko kay Blue. Sige, ganito na lang. Sa harap ng school natin. Doon tayo magkita. Sabi niya sa akin. Sige, maikli kong sagot. Matapos ang pag-uusap namin ay agad na akong nagtanong-tanong
kung saan ang sakayan at daan patungo sa nasabing school. Sumakay ako ng isang tricycle at isang jeep bago ko tuluyang narating ang school namin. Si Blue ang isa sa malalapit kong kaklase. Magkaklase kami noong grade 11 and grade 12 kami. Nang makarating naman ako sa harapan ng school namin, ay wala pa doon si Blue. Kaya naman, minabuti kong tawagan si Blue. Hindi pa man nagtatagal ang tawag ko, ay agad naman niya itong sinagot. "Hello Blue, nasaan ka na?" Tanong ko kay Blue. "Malapit na ako, ikaw ba nasaan ka na?" Sagot at balik na tanong sa akin ni Blue. "Andito na ako sa harapan ng school natin," sabi ko kay Blue. "Okay, in 10 minutes, andyan na ako," sabi niya. "Okay, sige, hihintayin na lang kita," sagot ko kay Blue. Maya-maya pa ay dumating naman si Blue. Pero may kasama pa itong isang lalaki. "Cody," tawag nito sa akin habang tumatakbo palapit sa akin. "Sorry kung naghintay ka ha," sabi nito sa akin. "Ano ka ba? Ako na nga itong umistorbo sa'yo sa ganitong oras sabi ko. "So ano ba talagang nangyari?" Agad na tanong sa akin ni Blue. Napatingin naman ako sa lalaki na kasama ni Blue. Napansin naman ni Blue ang ibig kong sabihin sa pagtingin ko sa lalaking kasama niya. "Ay, si Kuya Max nga pala, kaibigan ko. Mamaya ko na sasabihin sa'yo kung bakit sinama ko siya. Sa ngayon, parehas namin gustong marinig ang kwento mo," sabi ulit ni Blue. "Okay lang po ba?" tanong ko sa lalaking kasama ni Blue. "No problem, go ahead," sagot ng lalaki sa akin. Akmang magsasalita na ako nang pinutol ng lalaki ang sasabihin ko sana. "Bago ka nga pala magsimula, bakit hindi tayo magkwentuhan habang kumakain? Treat ko na," sabi ng lalaki. "Tara," maikling sabi ni Blue. Habang naglalakad kami ay kinuha ni Blue ang isang bag na dala ko at kinuha din ni Kuya Max ang isang bag ko pa. Sa hindi kalayuan ay pinasok namin ang isang kantin na malapit sa school namin. Makalipas ang ilang sandali ay kasalukuyan na kaming kumakain nang tanungin na ulit ako ni Blue. "Go Cody, tell us kung ano talaga ang nangyari," sabi sa akin ni Blue. At dito ko na nga sinabi ang lahat ng pangyayari. Habang nagkukwento ako ay pigil ang luha ko. Matapos kong ikwento ang buong pangyayari ay halata at bakas na bakas sa mukha ng dalawang kausap ko ang pagkagulat. "Wow, that stepmom," tanging nasabi ni Kuya Max. "Anyway Cody, what is your plan now?" tanong sa akin ni Blue. Huminga ako ng malalim bago ako tuluyang sumagot sa tanong ni Blue.
Since wala akong hinahawakan na pera ngayon, ay balak ko muna sanang maghanap ng mapapasukan na trabaho. Pero tumawag-tawag ako sa iyo, Blue, kasi hihingi sana ako ng tulong na kung sakali ay baka pwede akong makituloy muna sa inyo. Nakikiusap kong sabi kay Blue. Ngumiti naman si Blue bago ito nagsalita. Yun na nga, naisip ko na yan kanina na maghahanap ka ng trabaho. O diba, ang advance ko mag-isip. Anyway, tungkol sa trabaho muna ang pag-uusapan natin. Kaya ko sinama si Kuya Max dito ay dahil alam kong may maitutulong siya sa'yo pagdating sa trabaho, sabi ni Blue. Talaga po, nakangiti kong baling kay Kuya Max. Yes, kaya ko nga sinama si Kuya Max dito ay dahil ina-expect ko na kanina nasasabihin mo sa akin yan. Muling sabi ni Blue. Meron sana, kaso lang sa nakikita ko sa iyo ay hindi ka bagay sa trabahong available sa amin, sabi ni Kuya Max. Ay, bakit naman po? Medyo may halo lungkot na sagot ko. Hindi ka kasi bagay sa trabaho na yun. Look at yourself, handsome boy, maputi, makinis, at base sa mga kwento mo ay sadyang may kaya kayo sa buhay at hindi talaga bagay sa katulad mo ang trabahong yun, sabi nito. Ngayon pa po ba ako magiging mapili? Sabi ko kay Kuya Max. Sige, ganito na lang. Bukas, itatanong ko sa pinapasukan kong hotel ang trabaho na bakante at pwede sa'yo. Pero nitong huli kasi ay sobrang kulang ang mga tao sa housekeeping. Ayaw ko naman sanang ialok sa'yo ang housekeeping dahil kanina nang makita pa lang kita ay hindi ka talaga bagay doon. Paliwanag na sabi sa akin nito. Bahagya namang natawa si Blue. Parang hindi ko yata kayang makita kang naglilinis ng mga kwarto sa isang hotel. Anyway, nasa sayo naman yun kung tatanggapin mo, sabi ni Blue. Diyos ko naman, Blue, halos pinagtibay na nga ako ni Tita Agatha sa pagiging housekeeping sa sarili naming bahay. Ngayon pa ba ako aarte? Natatawa kong sagot. Sige, since na hindi ka naman maarte, update na lang kita bukas. Iwanan mo sa akin ang cellphone number mo para naman makontak agad kita bukas, sabi ni Kuya Max. Agad ko namang inabot sa kanya ang calling card na meron ako. Maya-maya pa ay nagsalita naman ulit si Blue. Cody, nagpaalam na ako kila mama na doon ka muna tutuloy sa bahay. Pumayag naman sila, sabi ni Blue. Salamat sa inyong dalawa ha. Kung wala talaga kayo. Kung hindi dahil sa inyo, baka kung saan na ako pupulutin ngayon, sabi ko sa kanilang dalawa. Wala yun, sagot ni Kuya Max. Parang hindi naman tayo magkaibigan, sabi naman ni Blue.
Matapos namin makapag-usap tatlo, ay sabay nga kaming umuwi ni Blue sa bahay nila. Humiwalay naman ng daan sa amin si Kuya Max. Sa loob ng bahay nila Blue ay pinatulog niya ako sa guest room nila. Gabi na, kaya naman tulog na ang lahat ng tao sa kanila. Kinabukasan, pagising ko ay alas 10 na ng umaga. Paglabas ko ay nandoon, bumungad sa akin si Blue na akmang kakatok na sana sa guest room na pinaglagyan niya sa akin. Good morning! Bati ko sa kanya. Kakatok pa sana ako eh. May good news palang naghihintay para sa'yo. Sabi sa akin ni Blue. Good news? Nagtataka kong tanong habang nakaarko ang mga kilay ko. Yup, si Kuya Max. Kakarating lang. Maibabalita daw sa'yo. Sabi nito sa akin. Pagkasabi ni Blue noon ay agad kaming nagtungo o tumungo sa sala kung saan kasalukuyang ngang naghihintay si Kuya Max. Hello po kuya, magandang umaga po. Bati ko dito. Good morning too. I have a good news. Nakangiting sabi nito. Umupo naman ako sa sofa, napaharap sa kanya. Tapos ka na ng grade 12, hindi ba? Tanong sa akin ni Kuya Max. Opo, maikli kong sagot. Nakausap ko na kasi ang human resources sa hotel. At ang sabi niya ay may bakante pa daw sa mga housekeeping. Okay lang ba sa'yo? Tanong sa akin ni Kuya Max. Oo naman po, sagot ko. Wala ka naman magiging problema sa tirahan mo kasi ang lahat ng trabahador sa hotel na yun ay may mga quarters. Sa pagkain naman ay libre ang food natin doon. Paliwanag ni Kuya Max. Nakangiting kumindat naman sa akin si Blue. Salamat po talaga kuya, sabi ko. So, kailan mo gustong mag-umpisa? Tanong sa akin ni Kuya Max. Anytime po, sagot ko sa kanya. Okay lang ba sa'yo kung today? Tanong sa akin ni Kuya Max. Pwede naman po, sagot ko. Hatid na namin kayo. Mabilis na alok ni Blue. Mabilis naman kaming nag-asikaso ng mga sarili namin. Matapos ko ngang makaligo ay binitbit ko ang 3 bag ko. Hinatid naman kami ng daddy ni Blue gamit ang sasakyan nila. Uy Cody, kung may problema ka, tumawag ka agad sa akin ha. Kung hindi mo kaya ang mga trabaho doon, pwede ka naman magstay sa bahay, sabi ni Blue sa akin. Salamat Blue, tsaka nakakahiya naman kung sa inyo ako mag-i-stay, sabi ko. Sumingit naman ang daddy ni Blue sa pagitan ng pag-uusap namin. Naku Cody, walang problema sa amin kung sa bahay ka mag-stay. Pero dahil nakapag-decide ka na, ingatan mo na lang ang sarili mo sa trabaho mo. Tulad ng sabi ni Blue, kung may problema ka o
Kung hindi mo talaga kaya sa trabaho mo, ay tumawag ka lang at ako pa ang susundo sa'yo. Nakangiting sabi ng daddy ni Blue. Salamat po tito. Huwag po kayong mag-alala. Kayo po ang unang tatawagan ko kapag hindi ko po talaga kaya. Magalang kong sagot sa daddy ni Blue. Makalipas ang ilang oras ng biyahe ay nakarating kami sa isang mataas na hotel sa Makati. Nang makababa kami ni Kuya Max sa sasakyan ay agad na umalis sila Blue. Nagpasalamat naman ako sa kabutihan nila sa akin. Pagpasok namin ni Kuya Max sa loob ng hotel ay tumambad sa akin ang napakagarbong disenyo at halatang halata ang mga mayayaman ang siyang pumapasok sa hotel na yun. Welcome to your new world, sabi ni Kuya Max. Siya nga pala, dadalhin ko muna sa quarters namin itong mga gamit mo. Hintayin mo ako dito at sasamahan kita sa HR para sa mga interview mo, sabi sa akin ni Kuya Max. Iniwan naman niya ako habang bitbit niya ang mga dala kong bag. Nakaramdam naman ako ng kaba nang sabihin sa akin ni Kuya Max tungkol sa interview. Wala pa kasi akong experience pagdating sa mga interview. Wala din naman akong idea kung ano yung mga tinatanong sa interview. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik din naman agad si Kuya Max. At tinungo nga namin ang isang silid na medyo nakatago. Kumatok naman si Kuya Max sa isang kwarto bago niya ito tinulak upang buksan. Pagpasok namin ay tumambad sa akin ang iilang tao na nag-a-apply din sa hotel na yun. Good morning po ma'am, bati ni Kuya Max sa isa sa mga taong nag-i-interview. Itutuloy.